Magandang araw mga kawan. Ngayong araw nga pala ay nanguha tayo ng damo sakati para sa ating alagang kambing. Ito yung simpleng kambingan sa maliit namin bakuran. O ayan siya. Binakuran siya ng cyclone wire. Tapos merong pakainan. So yung bubong na yan, yun yung magiging bahay na sa tagulan. Baga hindi pa tapos. Ayan, nagagala-gala. Mga gutom na yan. Kuhanin ko muna yung ating sakate. Yung sakate nga pala na to, kinuha ko pa siya sa gilid ng ilog. Sa sobrang init kasi ng panahon, sa gilid na lang ng ilog maganda yung tubo ng damo. At dahil nga Sabado ngayon, may time ako para makatulong sa mga gawaing bahay, gaya ng mga pag-aalaga ng mga hayop. Dahil dito lang kami kumukuha ng aming ikabubuhay, maliban sa pagsasaka, pagtatanim namin ng gulay sa aming bakuran. Bali kung mapapansin nyo nga pala, yung bubong na yan, gawayan sa kawayan. Dito kasi sa bukid, marami kang po pwedeng hingian ng kawayan na pwede mong gawing kulungan ng manok, kulungan ng kambing, kulungan ng baboy, kulungan ng pabo at marami pang iba. Bali gawayan ng tatay ko. Laking bukid din kasi ang tatay ko, kaya marami siyang alam gawin na gawa sa kawayan. Gaya ng kubo, bangko at lamesa. Kaya wala pa yung bubong dahil wala pang pambili ng materyales. Ganon kasi kami dito sa bukid pa unti-unti hanggang sa makompleto. Siguro mga 80 to 100 square meter yung binakuran na yan. Sa panahon kasi ngayon tagtuyot na, medyo mahirap isusugam mo. Wala rin sila makakain kaya ganyan na lang. Kung mapapansin nyo, nakasabit yung kanyang pakainan. Kasi kung sa lapag natin ibababa yan, hindi niya kakainin yan. Hindi siya parang kalabaw na pag nilagay mo sa lupa, kakainin pa rin. So ang kambing medyo maselan. Gusto nila yung nakasabit na ganyan. Kaya mababa lang yung ating ginawang lagayan ng damo para may access yung maliliit na kambing. Kaya kung mapapansin nyo, yung maliliit na kambing nasa ilalim. At importante, dapat lagi silang mayroong tubig. Ayan. Timbahan natin, maliit lang. Para sa mga kambing na maliliit din, may access sila makainom agad kapag kasi din nauuhaw. Yan yung simpleng pag-aalaga ng kambing sa bukid. Bali yung lahi ng kambing na yan is native lahat yan. Wala pa silang lahing bower at kung ano-anong lahi pa. So baka sa susunod pag naglandi, balak naming ipa-AI, yung artificial insemination na tinatawag, para magkaroon kami ng malaking lahi ng kambing. Ayan, ganyan po sila katakaw kumain. Ay, yung kinuha nating isang sako, kalahati lang muna yung binigay ko. Mamaya naman. Saglit lang yan, ubos. Ang bentahan ng kambing is 200 to 220 per kilo. Ang bentahan is buhay. So pagka native ang kambing mo, inaabot ng 15 to 25 kilos. Yun yung max niya. Pero pagka may mga lahi daw yung kambing, mas tumitimbang daw siya ng mabigat na abot ng 30 kilos. Sa mga ito, pag kumita tayo ng maganda-ganda,
makakapag-upgrade ng magandang lahi. Para sa bentahan, mas maganda ang timbang. Lalo na kung maganda lahi at mabigat tumimbang. Mapapansin nyo, bukod yung pinagkukulungan sa kanila. Ayan, kitang kita. Tuyot na, wala nang damo. Magtatanong ko sa'yo kung saan sila sumisilong kapag katagulan, hindi talaga nila kulungan yan. Dito yung kulungan nila. Pag hapon, sinisilong din. Punta tayo sa kulungan nila. Sa bukod talaga, marami kang magagawa. Meron kang alagang pabo, bibe, baboy. Yan yung silungan ng kambing. So sa hapon, diyan sila. Ayan. Diyan sila sumisilong. Ayan, humihiyaw na yung baboy namin. Gutom na. Pero maaga pa. 2:30 pa lang. Bali, nagsimula nga pala kami sa isang pirasong kambing lang. Sabi ko sa tatay ko, tay, bakit hindi nating subukang mag-alaga rin ng kambing bukod sa alaga nating kalabaw at baka? So, bumili kami ng isa na palaki na pag-anak. At yun nga, yung mga anak lumaki at nag-anak na rin hanggang sa dumami sila. Bali, kung gusto mong mag-alaga ng kambing nga pala, hindi siya magastos sa alagaan. Gawa nung damo lang talaga ang kailangan mo at tubig. Kailangan mo rin talaga ng sipag kung gusto mong mag-alaga ng kambing o kung ano mga hayop yung gusto mong alagaan, kailangan mo talagang sipagan. At higit sa lahat, dapat nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Dahil pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo na namamalay na dumadami na pala yung alaga mo at pwede ka na palang kumita. At yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala ulit si Juan Tamad, nagsisikap para sa pangarap.